At kaugnay naman po sa pagkakahack umano sa sistema ng PhilHealth, makakausap natin Dr. Israel Francis Parga, Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at spokesperson ng PhilHealth. Magandang umaga po, Doc. Good morning po sa ating lahat. Hanggang ngayon po ba naka-temporary shutdown pa rin ang sistema ng PhilHealth? At can you tell us gaano po kalawak ang nag-eepekto nitong hacking? Oo. Hanggang ngayon po ay patuloy pa rin nating ginagawa ng paraan na mai-up natin ang ating system para po maibalik na natin sa normal na operasyon ng ating sistema. Sa ngayon po, in our initial assessment, we were able to find out na around 72 stations ang naapektuhan po nito, particularly here in the head office and in our NCR offices. Pero wala naman po naapektuhan sa ating mga regional offices. Kasama po sa mga naapektuhan nito ang ating website, ang ating member portal, ang ating e-claims, kung kaya't sa ngayon po ang ating frontline transactions ay manually muna po natin ginagawa. Ano naman po ang epekto nito? Kung manual, ibig sabihin mas mabagal, mas kaunti, paano po ang effect nito sa serbisyo sa ating mga members? Dahil manual po, medyo syempre mas mabagal po ito. Ang ating pong mga miyembro, nagbigay na rin po tayo ng instructions kung paano po patuloy na makukuha ang kanilang mga benepisyo sa PhilHealth kung kinakailangan. Halimbawa po, ay kailangan nilang magdala ng kopya ng kanilang ID o ng kanilang pong member data record sa ospital kung kinakailangan po makakuha ng benepisyo. Unlike dati na sa sistema or sa system lang po ito ay pwede nang ma-check. Pero since down nga po ang ating system, ay kinakailangan po nilang magdala ng mga ganitong dokumento. Basta ang importante po, patuloy na magagamit ng mga PhilHealth members ang kanilang mga benepisyo. Tama po? Yes po, tama po. At halimbawa po naman, yung mga kailangan magbayad ng premium contribution ay kailangan pong pumunta muna sila for over-the-counter payment at hindi pa rin magagamit muna ang system. At wala pa ho tayong pwedeng sabihing araw kung kailan natin maibabalik itong ating system? The soonest possible time po at ito'y ginagawa na natin paraan. Actually po sa ngayon pong araw na ito ay magte-test na po tayo ng ating system at baka po within the day ay meron na po tayong mga ilang system na maibabalik na po sa kanilang normal na operasyon. Sa ngayon po alam natin na posibleng nakompromisong impormasyon ng mga miyembro. Ang pondo naman po ng PhilHealth, apektado rin po ba nitong hacking na ito? Sa initial assessment po natin ay wala naman pong leak with regard to personal information or medical information. Wala pong na-compromise. Pero yung pondo po ng PhilHealth? Wala po naman pong magiging problema. Hindi naman po ito naapektuhan at patuloy pa rin po natin magagamit para sa benepisyo ng ating mga miyembro. Nagbigay po ng 10 araw na palugit ang Medusa Ransomware Group, yung grupo daw na nasa likod ng hacking, at bayaran daw sila ng $300,000 para hindi nila ilabas ay iba pang impormasyon ng PhilHealth members. Ano po ang tugon ng PhilHealth dito? Sa totoo lang po, wala po kaming natatanggap na any with regard to ransom demand. Wala po kaming natatanggap with regard to any ransom demand na amounting to $300,000. Actually po ngayon ay patuloy pa rin po kami na nag-iimbestiga kasama po ng mga ibang government agencies kung ano po talaga ang naging dahilan nitong ating information security incident. Sorry, so saan po nanggaling yung impormasyon na humihingi daw ng $300,000? Actually, hindi rin po namin alam pero mayroon kami isang nakitang balita. Pero sa totoo lang po ay wala pong nangyayari po at wala pong demand para sa amin sa ganyan. So wala hong kondisyon. Ibig sabihin, tayo ho, tinatrabaho natin na maibalik ang control natin sa system, but there's no communication coming from the hackers to PhilHealth. Wala po. Wala po at kasama rin po ba natin, gaya na banggit ko, sa pag-iimbestiga ang DICT, ang National Privacy Commission, gayon din po ang forensic offices and cybercrime units ng NBI at ng PNP. Okay. So, maraming salamat po, Dr. Israel Francis Pargas, ang tagapagsalita ng PhilHealth. Patuloy po kami makikibalita sa inyo kaugnay nito. Thank you, sir. Thank you. Good morning, everyone. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.